Ano nga ba mga mamis ang maaaring epekto kapag ang buntis ay naipit yung tiyan at naitulak or nabangga? Ano ba ang maaaring mangyari or epekto sa baby kapag mangyari ang ganitong aksidente? Pag-usapan natin mga mami kung ano nga ba ang dapat natin gawin or dapat na iwasan at kung ano yung maaaring mangyari sa baby. Maaari itong magdulot sa sari-saring reaksyon at depende po sa kung gaano tagal, kung gaano kalakas ang pagkabangga or gaano katagal ang pagkaipit. Kailangan po ang dubling pag-iingat nating mga mami, lalo na pag dumating na tayo sa last trimester or huling yugto ng ating pagdadalang tao. So ano nga ba mga mamis ang magiging reaksyon sa baby kung sakali? Unang-una po is yung Braxton Hicks, yung false labor na tinatawag. So mga mami, kung nasa last trimester na po tayo mami, maaari po itong mag-trigger sa construction kapag nabangga or naipit at kung gaano kalakas ang pagkaipit sa ating mga tummy. Yung amniotic fluid mga mami is nagbibigay naman po ng protection sa sanggol sa loob ng tummy ni mami. Pero po, depende po sa kung gaano po kalakas kasi nagbibigay lang po siya sa mga light impact, na pagkabangga, pagkaipit. So, depende din po sa pagkaipit or gaano katagal, kung gaano kalakas. At kung meron po tayong mga nararamdaman kapag sakaling po mangyari ang ganitong pangyayari, kailangan po natin talaga magpatingin ng agaran sa ating mga doktor, sa ating mga OB-GYN para po maagapan si baby. Ganon din si mami para malaman kung ano ba talaga ang pwede natin gawin or ano ang pwedeng gawin ni doc na hindi malagay sa alanganin or mamalagay sa panganib ang buhay ng mami at ng baby. Ugaliin po natin na mag-ingat, dubling ingat po ang gawin natin. Kung kinakailangan po na wag po tayo masyadong gagawa kung ano po yung dapat na gawin na hindi naman dapat natin gawin ng mga buntis, ipaubaya po natin sa ating mga mahal sa buhay or sa mga ating asawa, mga kapatid para sila na po yung gagawa, hindi na po tayo. And paano ba natin maiwasan yung mga ganitong insidente mga mamis? Iwasan po natin pumunta sa mataong lugar, sa mga crowded na lugar para po maiwasan na maitulak or maipit ang tiyan ni mami. Ganon din po sa mga mamis na nagmamaniho para po maiwasan natin na maipit ang ating tiyan kapag tayo ay nagmamaniho. Kapag po tayo ay nag-seatbelt, gumamit ng seatbelt, luwagan po natin o gamitin po natin yung adjuster or kailangan maluwag talaga ang seatbelt natin para doon hindi maipit ang tiyan ni mami at maprotektahan din po ang ating mga tiyan, proper posture natin. So, galiin po natin na maayos ang ating pagkaupo, paggalaw. Halimbawa, mayroon din tayong aabutin na bagay sa baba, iwasan po natin na sobrang yuko or biglang yuko. Dapat ingat po tayo sa ating mga aabuting bagay para maipit ang ating mga tiyan. Iwasan po natin talaga ang magbuhat ng mabigat na bagay katulad ng mga magbuhat tayo ng mga timba, mga kung ano pa man dyan, or magpakarga si baby, yung halimbawa may panganay kayo. At higit sa lahat mga mamis, magsuot tayo ng maluluwag na damit or fresh, presko na damit, cotton para hindi tayo ma-irritable sa ating mga susuot. Yung mga maluluwang at presko na damit, yun po yung komportable natin isusuot mga mamis. Yun lamang mga mamshi, sana po ay meron kayo ng natutunan dito sa aking video at sana kung nagustuhan nyo ito, huwag naman po kalimutan mag-subscribe, like, at kung gusto nyo mag-comment doon at kung meron kayong gusto na pag-usapan natin, i-comment nyo lang po sa baba at ipindot na rin po ng bell button para updated kayo sa aking mga susunod na video. Mga mamis, ingat po talaga tayo dahil po, ang sabi nga, kapag nag-iingat tayo, happy talaga si baby, happy din si mami. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.